Bali, magbibigay lang po kami ng mga safety tips para sa kapakanan din ng ating mga bahay-bahay, lalo na sa ating mga light materials ng bahay. Unang-una, kailangan huwag kayong aalis ng bahay, lalo-lalo na't may mga nakasaksak at hindi naman ginagamit. Kasi usually yun ang nagiging cause ng fire. Then yung mga octopus wiring, hanggat maaari, sana maayos natin lahat sila lang mas maayos na linya. Then after that, after nung mga octopus wiring, syempre, dapat alam natin kung saan tayo dapat lalabas just in case magkaroon ng fire sa ating bahay, kung ano yung mga dapat natin gawin, buksan ang lahat ng bintana para ma-avoid natin sa suffocation. Then, kagawad yung sa, yung sa madalas maging cause ng fire sa atin is yung sa wire nga. Tapos yung mga pagkawalang kuryente, lalo madalas gumagamit tayo ng kandila, wag natin kakalimutang patayin at ingatan natin na paglaruan ng mga bata. Like sa ating depressed area, alam naman natin sa mga ISF na more on yung wooden, kumbaga yung mga instruktura natin. So hindi lahat ay konkreto yung mga tahanan. So ayun ang na ginawa ng ating kasama natin sa barangay na sila yun nasa fire, na yung pagpapaalala sa bawat naninirahan sa atin na maging alerto tayo. Kung kinakailangan, laging handa, bayanihan, iparamdam natin na magkaroon ng bayanihan ang bawat lugar ng nasasakupan dito sa ating barangay. Dagdag ko lang yung bayanihan kasi importante yon. For example, meron ng isang bahay na nasusunog tapos wala pang mga fire volunteer, pwede tayong mag-bucket relay kagaya ng ginawa natin sa lugar nyo. Bucket relay, huwag tayong mapapagod hanggang dumating yung mga bumbero, hanggat hindi natin naapula yung apoy. Kasi unang-unang tutulong is tayo rin talaga. Walang iba, kundi tayo talaga magtutulungan.